Mga bata sa Sunday school, doon kayo. Doon kayo sa Sunday school. Morning. So summer na, no? So ready na ba kayo sa summer? Simula pa lang yan. Tapos merong pang nababantang crisis, di ba? So sa crisis, pabalik-balik yan, di naman first time yan eh. Na may mga naranasan tayong water crisis, power crisis, mga ganon. So ano yung susi lang doon? Ngayon pa lang, pagtitipid po. Pagtitipid ang number one. Ngayon pa lang, kahit wala pa, huwag mo nang antayin, magtipid ka lang. Ito po yung mag-survive ka lang. And then parang bagyo yan, kinabukasan pagdating ng araw, merong araw uli. So yung crisis lilipas yan. Kaya lang, kapag hindi ka nagtipid, bala ka. Kasi ang Diyos wala siyang kinikilingan, di ba? Pag binigyan niya ako ng isang drum na tubig, isang drum din ang ibibigay niya sa iyo. Ngayon, depende na lang sa atin kung sino yung masinop doon. Baka kung burara ako, wala na akong tubig, ikaw meron pa. So it's a matter of stewardship. So salamat sa Panginoon. Patuloy tayo sa series natin sa Acts. Sana sa biyaya niya matapos natin. Of course, matatapos natin kasi ang pangako ng Diyos, tatapusin niya ano man daw yung sinimulan niya. So salamat sa Panginoon. Last week, ito yung kaguluhan dahil sa salita ng Diyos. Alam na natin, kapag Kristiyano ka, expect mo na merong persecution talaga, expect mo na yon. So the same dito, nagkakaroon ng kaguluhan sa kwento natin sa Acts dahil sa salita ng Diyos. Pag pinahayag mo kasi yung katotohanan, merong nagagalit, merong nasasaktan. Natural yon kasi nakasanayan yan yung mali at ayaw natin ng kinukorek tayo eh. Nature natin yon. Kaya kung minsan alam niyo kung bakit ako nagsasara ng nagla-log out, merong oras nag-log out, para hindi rin ako ma-overwhelm. Kasi hindi mo maiwasan, meron talagang, anong tawag nila sa term nyo? Buzzer ba yon? Buzzer ba tawag doon? O yung mga haters na ngayon, ano yon eh, i-message ka, Pastor, hindi na ako pupunta dyan. Kasi alam ko ako yung pinatamaan mo. Hindi po yun, malay ko yung problema mo. Ang inano natin yung salita ng Diyos, kaya lang talagang may tatamaan dahil yung katotohanan ko minsan ay masakit. Pero yung katotohanan, ito yung pong pinanggagalingan ng pagbabago ng buhay, pagpapalaya, even sa kagalingan ng karamdaman, doon po sa katotohanan. At si Jesus, ito yung sinasabi niya. So nakita natin last week, anong dahilan ng kaguluhan? Of course, yung pagsasabi ng katotohanan. Kahit kaibigan mo, pag sinabi mo yung totoo, dapat medyo hinay-hinay ka, di ba? Sabi niya, pag sinabi mo, baho naman ang kilikili mo. Di ba? Parang okay lang mag-comment ng ganon, pero dapat constructive. At ano constructive? May pera ka, bili ka ng roll-on. O pugmura, tawas lang. Magkano bang tawas? Noong panahon namin, piso lang yun eh. Tawas, di ba? O tapos bibigyan mo siya. O alam mo, kaya kita binibigyan to kasi mahal kita. Ba't mo ako binibigyan yan? O sabihin mo na yung katotohanan. Di ba? Pero at least constructive. Pero kung minsan, lalayo ka. Kasi baka iampas sa'yo yung tawas mo, di ba? Kaya kung buo-buo pa yon. So katangian ng kaguluhan, nakikita natin yan. Kailangan malaman natin yung dynamics para, kaya nagkakagulo kasi naintindihan mo. Alam mo yung dynamics niya. Alam mo yung mga katangian niyan. Tapos pag-upa ng kaguluhan, of course, si Jesus ang peacemaker talaga. So if you have Jesus sa puso mo, peacemaker ka. Wag ka na kahit hindi ka na mag-seminar, kahit hindi ka na mag-conference, kahit hindi ka na mag-aral. Remember, you have Jesus into your heart, si Jesus peacemaker yan. So gagamitin ka niya para maging peacemaker. Ito yung paghupa ng kaguluhan. At ngayon, sabihin natin yung bakit sila nagagalit, bakit sila nagkakagulo? Dahil sa galit. Usually ganyan eh. Kahit yung mga kriminal, kaya nakapatay yan, dahil sa galit, di ba? Kaya ang turo sa atin, pag galit ka, no words muna. Isipin mo muna yung bibig mo. Kasi lalabas dyan mga parang balisong, parang mga salitang pumapatay. And then sa aming mga lalaki, di ba, itago mo yung kamay mo kasi kung minsan kung saan pupunta yan, di ba?
para ibulsa mo muna yung mga kamay mo. Dahil sa galit yan, and then, kasi kalituhan. Kung alam mo ang tunay, hindi ka basta-basta mapipeke. Ngayon, kung pag hindi mo talaga alam ang tunay, dito malilito ka. Alin ba talaga? Ano pa talaga? Ang anak ni Kuya Willie kanina, si Nigel, sinasabi niya sa akin yung tinuturo sa kanila, parang sa school na dapat daw pag nanalangin dadaan kay Mary. Kasi siya nga daw yung pinanggalingan ni Jesus. So, sana by the grace of God, naipaliwanag ko sa kanya kanina na hindi si Mary. Si Mary, bukod tangi siyang pinagpala, pinili siya kasi mabuting babae siya, pero hindi siya ginawa ng Diyos dahil doon. So sana mapaliwanagan siya. And then dahil sa kalituhan nga, hindi mo alam yung katotohanan. Kaya dapat alam natin katotohanan, and then ito yung delikado, yung saradong isip. Alam mo yung inahanap na leader, alam mo number 1 sa akin personally, yung teachable. Kasi may darating dito, mas marunong talaga sa ibang style, mas marunong siya sa ibang bagay. So hindi yan teachable, ipipilit pa rin niya yung gusto niya. Kaya sa simbahan, as much possible, ang mga leaders, yung inborn. Ibig sabihin, na-develop sila, naturuan sila within the context ng halimbawa ng isip center. Kasi isang kultura yan, so hindi niya naintindihan. Ngayon, pag nagpasok ka ng leader coming from outside, may daladalang sariling kultura yan, kaugalian yan, at kuminsan ito yung nagkokos ng division sa church, at kuminsan may mga church na nadidivide o yung tinatawag nilang na-split. So ito yung saradong kaisipan. Kahit na may alam ako, dapat ako mag-adapt sa iyo. Lalo na kung ikaw yung dapat kong sundin. Ito yung ganitong adaptable talaga. Kahit yung kuyanggo, anong tawag doon? Yung pag dumikit siya sa ganito, nagiging kulay ganito siya. Ano man yun. Nung bata ako, nakikita ko doon, talagang ma-amaze ka. Pag pumunta siya ng dahon, nagkukulay green siya. Pag pumunta siya doon sa bunga ng langka, dilaw-dilaw yun, nagiging dilaw siya, parang gano'n. Na-amaze talaga ako, hindi ko naintindihan. Pero dapat ito yung pag-aralan natin. Kaya sabi ng Bible, you have to, hindi lang guard your thoughts, hindi lang babantayan mo, you have to change your mind. Ito yung sinasabi niyang, kailangan mong pagsisihan at talikuran ng kasalanan, di ba? From the John the Baptist path, ikaw magpabautismo. Yung pagsisisi talaga, ito yung pagpapalit ng kaisipan. Na yung nakasanayan kong alam ko, tama, nakasanayan kong maganda, ang pagpinagsisiyan ko, nalaman yung katotohanan, ang pagsisisi doon, pinapalitan ko yung kaisipan ko. Ito pala yung tama. So papalitan ko na yung alam kong paniwala kong mali doon sa tama. Ito yung papalitan ang kaisipan. Kaya sabi ng Panginoon, dapat mong bantayan ang isip mo, dapat mong i-renew. You renew your thoughts, sabi niya sa Bible. At ngayong umaga, ito na yung pag-aaralan natin, pagmamahal sa simbahan ni Kristo. Ito yun sana, ang trust ngayong umaga, ang mahalin natin ang simbahan. Dito, Isip Center. Ang simbahan, hindi itong building, hindi itong temple. Ang simbahan, ako at kayo. Yung mga naniniwala kay Kristo, ang mga Kristiyano, mananampalataya, sila yung simbahan. Sila yung simbahan. So dito, maaralan sana natin yung pagmamahal ng simbahan ni Kristo na ginaya ni Pablo at sana magaya natin. Paano natin mamahalin ang simbahan ni Kristo, which is Easier Family. Ito yun. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya mo bang mahalin yan? Kahit mahirap, by the grace of God, kaya mong mahalin yan, di ba? Tuturuan ka ng Diyos na mahalin mo yan. Tingnan natin sa Acts chapter 20, verses 1 hanggang 7. Pwede po ba tayong tumayo at sabay-sabay nating basahin? Verse 1, nang tumigil na ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos, nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Nagpatuloy siya hanggang dumating siya sa Gresya at nanatili doon sa loob ng 3 buwan. Alis na sana siya papuntang Syria, ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kanya. Kaya't ipinasya niyang sa Macedonia na uli magdaan sa kanyang pagbabalik. Sumama sa kanya ang taga-Bereyang si Sopater
na anak ni Piro, gayon din sina Aristarco at Segundo na mga taga Tesalonika, si Gaius na taga Derbe, si Timoteo at sina Tikiko at Trofimo na mga taga Asya. Nauna sila at nagantay sa amin doon sa Troas. Kami naman ay sumakay sa barko mula sa Pilipos pagkaraan ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. At dumating kami sa Troas ng ikalimang araw. Nanatili kami roon ng 7 araw. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang sa ating gabi, sapagkat alis na siya kinabukasan. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, tulungan mo po kami sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo. Ikaw po yung magpaliwanag, ikaw po yung magturo sa bawat isa po sa amin tungkol sa tunay na kahulugan ng salita mo at tungkol po sa katotohanan na pwede po naming magamit ito sa buhay po namin. Panginoon, sa kapangyarihan banal na Espiritu mo, alisin mo po anuman po yung sagabal o yung distraction. Kung may kasalanan po kami na hindi namin nakumpisal, patawarin mo po kami, O Diyos, para wala pong maging hadlang dito sa pakikinig po namin sa iyo. Salamat po sa iyong pag-ibig. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong umupo. Pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Ito sana yung trust natin after ng araw na to, mahalin natin ang simbahan. Again, ang simbahan, ang bawat isa sa atin. Ito, ginagamit lang tong temple. This is not the ecclesia, hindi ito yung simbahan talaga. Templo siya, pero ang simbahan, yung mga taong naniniwala kay Kristo. Sabi niya sa Ephesians 5:25, yung second part, pagmamahal ni Kristo sa iglesia, ito yung simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So dito lang maliwanag, inandog niya yung buhay niya, hindi para sa building na to, hindi para sa temple na to, kundi para sa isa't isa sa atin. And then pagmamahal ni Pablo sa Panginoon Jesucristo. Kilala na natin si Paul by this time, di ba? Alam na natin na kung anong samang tao siya before. Siya yung number 1 persecutor ng mga Kristiyano. Talagang ginagalugod niyan at kinakaladkad talaga ibalik sa Jerusalem para ipahiya sila, di ba? Ganito yung kasama niya. Pero nakita natin, kinatagpo siya mismo ni Jesus. Merong 12 apostles, di ba? And then makita natin, naririnig natin simpang 13. Bakit kamo? Ang isa sa mga qualification para maging apostle ka, yung capital A. Kapag capital A, parang sa proper noun, parang name yon. Sa Diyos, capital yon. So lahat ng naging apostoles na with capital A, ang isa sa mga requirements nila, tinawag sila mismo ng Diyos o ni Jesus, hindi ng tao. So with that reality, sa generation natin, wala na dapat isa sa atin na tatawagin pang apostoles. Tama? Clear tayo doon. Kasi we are not qualified na, kasi hindi na natin nakita o nakausap personally si Jesus. So doon sana makatulong sa atin. And then, dahil sa pagmamahal niya kay Kristo, ito yung parang sa atin ginagaya natin. Gugustuhin ko ang gusto ni Kristo. Yung mga gusto ko, ia-align ko siya sa gusto ni Kristo. Alam mo kung bakit hindi sinasagot ng Diyos yung panalangin natin? Na kung tatanggapin natin in reality, in most cases, ang sagot ng Diyos sa panalangin natin is no. No, kasi hindi natin alam yung kalooban niya eh. Halimbawa, umiingi ka ng kotse na Toyota Land Cruiser, tapos gusto mo diesel, di ba? Sabi niya, hindi binibigyan ng Diyos sa iyon. Kasi bakit? Maring alam niya, magkakaroon ng krisis sa gasolina, di ba? So, ang plano pala niya, ang bibigay sa iyo, BYD ba yon? BYD, yung pwede sa kuryente, parang ganon. So, ito yun eh. So, kung tatanggapin mo, kung hindi man binibigay ng Diyos yung panalangin mo, ang tagal-tagal ko na pinapanalangin to, subukan mo siyang baguhin. I-paraphrase mo. Bakit kaya hindi binibigyan ng Diyos sa akin to? Kasi alam ng Diyos what is best for us. At ang gusto niya, kuminsan yung iniingi mo, sabi ng Diyos, sisiw yan. Ang gusto ko sa yung ibigay, yung big time. So, hindi tingnan mo. So, i-align mo sa Diyos yung gusto mo,
i-align natin at yun siguradong mangyayari. Kasi siya yung sovereign God. Kaya ito yung isa sa mga tatak na mahal mo si Kristo at ang kasunod nun, mamahalin mo ang kanyang simbahan, yung gustuin mo ang gusto ni Kristo. So, tingnan mo yung katabi mo. O gusto ni Kristo yan, kaya gugustuhin mo rin yan, di ba? Pero hindi mo liligawan na kung babae mo yung katabi mo. Then, I love Isya family. Sige nga, sabihin mo nga, sandali, wait. Sabihin mo ito with all of your heart, na parang sasabihin mo sa Panginoon, sabihin mo nga, 1, 2, 3. O, nakikita ng Diyos yan, hindi yung lakas, nakikita niya yung puso mo, kung talagang mahal mo ang Isya family. Of course, aside from Isya family, minamahal mo lahat ng mananampalataya kay Kristo. Kaya pinagpipray din natin, hindi lang yung Isya Church, kundi pinagpipray natin yung kamukha nating simbahan. Lalo na yung mga simbahan na nag-undergo ng persecution. Alam natin yung mga simbahan na nasa community ng mga Islam, nasa community ng mga hindi maka-Diyos na tao. So pinagpipray din natin mga yan, hindi lang yung sa atin. And then spiritual gift ng Panginoon. Lahat tayo meron. Meron sa atin, binigyan niya ng marami. Merong isa, merong dalawa. Pero walang Kristiyano na wala siyang spiritual gift. Kaya lang, since ang Diyos ang nagbigay niyan, siya lang yung nakakaalam. Pwede nating parang kalkulahin, pero hindi specific eh. Kaya ako, ginagawa ko as a leader ng ISIP Center, para makita ko yung gift mo, ano yan eh, pag nakita kong willing kang maglingkod sa Diyos, of course, after na mabaptize ka, para officially, parang si Jesus, bago siya ginawa ang mission niya, after ng kanyang baptism, ito rin yung ginagaya natin. Para sigurado, there is already a commitment with God the Father. Nandun talaga yung anointing, nandun talaga yung basbas niya, kumbaga. Ngayon ang ginagawa ko, ipapatry ko sa iyo lahat. And then with that, hindi lang ako, ikaw mismo, madidiscover mo ano yung gift mo. At doon mo na ito i-enhance. Doon mo na i-enhance, pagbubutihin, bibigay mo yung best mo. So lahat tayo meron yan. Pero sa Bible, ano yung mga spiritual gifts? Sabi niya sa Romans, merong gift of prophecy, service, teaching, exhortation, generosity, leadership, mercy. Sa Ephesians naman, meron sinabing apostles, prophets, evangelists, shepherds, teachers. Pero dito, alam na natin, sa generation natin ngayon, wala na yung marami niyan. Sa first generation Christians, meron yon. And then sa 1 Corinthians 12, merong wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, discernment, tongues, at interpretation. At dito sa ISIP Center, naniniwala tayo ng merong tongues, pero dito walang evident na merong gift ng speaking in tongues. And then, again, yung tongues na yan, hindi yung 2 o 3 syllable na blah, 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 gumaganong ka lang. Ang maliwanag sa Bible, it's a language. It's a language. It's a language. Maring dito, halimbawa, ginamit ka ng Diyos na para mag-prophesy ka o magsalita ka ng salita ng Diyos na Ilocano. Kasi merong dito na Ilocano. So, para makita mo na genuine yon, mag-speak ka ng Ilocano, and then itong Ilocanong nakakaintinding ito, sasabihin niya yung kahulugan nun. Nakuha niyo? Na, alimbawa, ako, nag-speaking tongues ako ng Kapampangan ako. Sabi ko, sabi ng Diyos, sabi ng Diyos, kalugurane tang pekamalaguke ni. At ini pekamalaguke ni. Ako nga yan. Siyempre, kung may Kapampangan yan, anong sinabi ko? Wala Kapampangan? O, ako na magta-translate para maintindihan nyo. Sabi ng Diyos, nakalimutan ko yung sinabi ko, mahal niya yung pinakamagandang babae dito. At ito ang pinakamagandang babae, parang ganon. Kasi ang purpose ng Diyos, kung mag-speaking tongues ka, wala naman na nakakaintindi, mapagkamalan pa kayong luko-luko, di ba? Hindi kasi nakakaintindi. At saka anong sense nun? Wala nakakaintindi sa sinabi mo. Para makita mong legit ang speaking in tongues, sabi niya, mag-speaking tongues siya, again, wika siya, language siya. Naintindihan, it's international language, kamo gano'n, pwedeng dialect, pwedeng ganon.
Pero pag hindi siya ganun, mga syllable lang, medyo mag-pray ka para ma-discern mo kung tama ba yon o hindi. And then verse 1 sabi niya, nang tumigil na ang gulo, pinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Nakatulog po yung kaya ngayon, nabitawan niya yung hawak niya. Kaya, so, be gentle na lang sa pag-rebuke. Sabi mo sa kanya, matulog ka ng maaga. Diba? Tatay niya ito siguro napuyat. So, ito po yun. Ito po yun na sabi niya, pagpapaalam. Ako, I hate goodbyes. Masakit, di ba, malungkot yung goodbyes. Alibawa sa airport, ayoko naghahatid. Gusto ko sumasalubong. Ayoko naghahatid para magpaalam din. Pag sumasalubong, baka may chocolate pa yan, may tuwalya pa yan. Di ba? Noong panahon na, may blue seal pa yan. Yung sigarilyong blue seal ng araw. So yung ganon. But anyway, I hate goodbyes kasi nga, malungkot siya. Pero dito makikita sa lesson natin yung pagmamahal. Pagmamahal ni Pablo sa kapatiran. Doon sa mga naniwala sa kanyang mensahe. Sa kanila, hindi lang beso-beso yung parang yung yakap talaga. Di ba? Natandaan nyo na because of the COVID, nawala iyon. Yung anak ko si DJ, kahit matanda na yan, umahalik yan. Pero nung nag-COVID, bawal Hanggang ngayon, bawal na, wala na, gano'n, di ba? Pero it's an expression ng coming from your heart, di ba? Kasi mahal mo yung tao. So dito, the same. Pagkatapos nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia, ma-imagine mo yung lungkot nila dahil dun sa mahal nila ang bawat isa because of Christ, yung ganon. And then yung goodbyes na yan, yung iba naman okay lang, pero sa atin, kanya-kanya, sa akin medyo ayoko, I hate goodbyes, ayoko ng goodbyes. Parang huwag ka na lang magpaalam o mag-text ka na lang para kaysa makita mong papalayo, di ba? I love dog. Lumaki ako sa Nag-aral sa Bible school, meron akong asong puti. Puting-puti talaga siya na nature niya yon. And then, lumipat na ako ng ministry ng Ortigas. May pinagamit sa aking bahay ng isang US immigrant. Siyempre, maganda yung bahay na yon, di ba? May imagine mo. Pero bawal yung aso. So alam mo yung San Juan Street sa Morong, mahabang street yon. Dito yung apartment namin, nandun yung main road malayo, straight na straight yan Nandito yung aso ko, kitang-kita mo siya from a distance kasi puti. Tuwing lingon ko, nandun pa siya. Hindi sa sumunod. Doon, magmula po noon, hindi na ako nag-alaga ng aso. Parang I don't know if it is trauma na, because I hate goodbyes. Parang hindi ko na, sabi sa counseling, master education is counseling. Sabi sa counseling, yung cold turkey, huwag mo nang bisitahin, totally cut off. So yun ang ginawa ko, pero sa heart ko, di ba, masakit. Kasi mahal mo yon. So the same kay Peter, mahal niya itong mga alagad siya, pero mahal niya itong mga pinapasturan niya. Ito pwede ko na ipakita, before hindi ko pwedeng ipakita as a missionary in China. Ito isa sa mga bunga ko sa China sa first mission trip ko. Of course, anyway, merong time of goodbyes, di ba? And then as a discipler, pag-alis ko, parang jolly-jolly ba? Okay lang yan, don't worry, you just trust the Lord, huwag kang mag-alala. Pero nung nasa bus na ako papuntang airport, papuntang Thailand, doon na, bibigay ka na. Bakit? Because you love the person. So ito yung kay Pablo, ito yung senaryo niya. Mahal niya ito, pero kailangan niyang dalhin ang magandang balita sa ibang lugar. And then itong mga apo ko, mga college graduate na, ito yung pamangkin ko, lumaki sa akin. And then, pagpupunta ako there was a time na nagpa-plant ako ng church doon. 2 months ako dito, 1 month ako sa Korea. So, parang ganun lang. And then ang mga itong bunso, napaka-sweet niyan. Pag darating ako, yayakap yan, hahalik. Of course, maliit pa siya that time. Dito medyo malaki na siya. Magpapakalong siya. Tapos pag alis na ako,
Umingiti ako, hindi ko pinapakita yung weakness. Pero siya, tumutulo ng luha. And then alam mo yung bag ko, sabi niya, Lolo, lagay siya ng milk, lagay siya ng biscuit, lagay siya, pag nagutom ka po, sabi niya, kain ka po. This is it. This is the reality. Dahil, bakit? Because you love the person. You love the person. Hindi sa drama o hindi sa Ito yung gusto kong makita natin, pagmamahal ni Kristo sa atin. Na kapag malungkot ka, siyang unang-unang nalulungkot. Kapag mahirap ang buhay mo, alam niya yon. Kaya lang because He's perfect, hindi pwede niyang baguhin yon. Kailangan mong danasin yon for a very good purpose. And then, ito yung after na ng surgery ko yan. Ang gusto ko lang ikwento rito, wala akong picture siyempre, nung last Sunday na nag-preach ako dito. Kasi bago ako ma-opera, na-delayed yun. And then because I love the ministry, I love the church. And then nakiusap ako sa doktor ko, bigyan mo po ako ng isang Sunday. Pangako ko, honest naman ako, di ba? Pangako ko after ko mag-preach, I will bring myself sa hospital. Magpapa-admit na ako. Ginawa ko naman. Pero pagdating ng hospital, di ba, nilagyan ka na nila ng tag, na-admit ka na. And then ito, sabi niya, pakainin muna natin siya. Alam mo, mukhang last dinner ko na to. Yung mga ganun. But anyway, hindi ko makalimutan yung time na yon na nandito ako, sabi ko, I will have my surgery. Open book naman na pinagawa yung last will and testament ko kasi my doctor is not so sure kung masusurvive ko yung surgery. Because my body is very weak. May diabetes, may high blood, so possible na maraming complication. Tapos yun, alam mo yung yakap na mararamdaman mo talaga yung concern. Hindi ko makalimutan yung anak ni Sister Tess, si Brian. Hindi ko makalimutan yun. Nandun ako sa pinto, yumakap talaga si Brian, and Brian is crying. Ako, yun ang nararamdaman ko . Hindi ko alam nararamdaman ni Brian, pero yun ang nararamdaman ko because this is what I love. Ito yung mahal ko. Dito ako kontento. Dito wala na akong hahanapin pa. Kaya nga, ayokong tumira sa labas, diyan ako nakatira. May maliit akong kwarto diyan. Parang, this is what I love. So yung goodbyes na yon, ito yung ito yung gusto kong maramdaman natin na yung pagmamahal ni Pablo sa simbahan. And then makikita natin yung pagmamahal natin sa simbahan, sa kapatiran, at pagmamahal ni Jesus sa atin. Hindi sa temple, again, sa atin yung pagmamahal ni Jesus. And then ngayong umaga, ito yung pagmamahal ni Pablo. Makikita natin yung pagsinta o yung pagbibigay, pagtuturo, pagpupumilit at panahon. Ba't kanina pa ako natutuyuan ng... Ito yung pagsinta. So mga umibig, naintindihan nila ito, di ba? Sabi niya, verse 1, ang tumigil ng gulo, pinatawag ni Pablo ang mga lagat at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos, nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Ito na yung pag-ibig niya sa kanila. At pinakita yan yung yakapan, yung paalam. Later makita natin, nagturo siya alos buong gabi. Kasi kinabukasan, aalis na siya for good. Hindi na sila babalikan. And then, sabi niya sa English, and after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples and embraced them. Ito yung sa ibang translation. Doon sa Tagalog, hindi sinabi na niyakap nila itong mga taong to. At dito makita mo, nandun yung pagmamahal, expression ng pagmamahal na yan. So alam natin si Pablo kung bakit niya minahal si Jesus kasi nakita niya yung pagmamahal ng Diyos sa kanya. Alam niya yung kasamaan niya . Pero in spite of that, minahal siya ng Panginoon. And then, binigyan na niya yung buhay niya. Alam niya, anytime papatayin siya. Pero alam din niya, hanggat hindi niya natatapos yung mission niya, God will preserve his life. Ganun ang pagtitiwala niya. Kaya very bold siya. Hindi siya natatakot, kumbaga. And then pangalawa, yung pagbibigay niya. Kapag Kristiyano ka na, ito na yun . Nakita mo yung early churches, yung iba, binibenta nila yung ari-arian nila, and then, ibinibigay nila sa mga apostles para itulong do sa mga nangangailangan. At sa atin, alam natin, nararanasan natin yun .
na kung meron kang extra, meron kang dala pagpunta mo simbahan, sinishare mo sa mga gusto mong bigyan, yung mga ganon, yung nabibless ka, di ba, yung mga ganon. And then kumuha ng mga handog para sa mga may hirap sa kapatid sa Jerusalem. Itong mga hentil na ito, remember sabi ni Jesus, wala ng hentil, wala ng Hudyo. Magkaroon ng unity, di ba? Imagine mo ngayon, naghihirap ang mga Kristiyano sa Jerusalem. And then itong mga hentil na to, dito nangunguleksyon si Pablo. Nangihingi siya ng tulong para sa mga mahihirap sa Jerusalem. Imagine mo, almost 1 year niyang ginagawa yon, na siguro pinag-isipan pa siya ng masama, di ba? Ano kaya ang gagawin niya sa perang ito? Siguro meron nagdududo sa kanya. Paano kung hindi niya ibigay sa mga taga-Jerusalem? Di sarili lang yon. Pero tiniis ni Pablo yun kasi sa pagmamahal niya sa mga kapatiran, lalo na doon sa mga mahihirap na kapatid, Kristiyano sa Jerusalem. Sa ganitong paraan na nakikilala natin ang pag-ibig ng Diyos sapagkat inialay na ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din naman na ialay natin ang ating buhay para sa mga kapatiran. Remember na pag-aralan natin last time, dalawang katangian na nalulugod ng Diyos, yung isang tao na inialay niya ang kanyang buhay para sa Diyos at isang simbahan na pinipilit maging banal, maging holy. Paano magiging holy? Pinipilit nating ituwid. Hindi perfection. Pinipilit nating ayusin yung mga maling kaugalian, maling relationship, inaayos yan by the grace of God. And then pangatlo, yung pagtuturo. Ito yung mandate, lalo na sa akin, ito lang yung, alam mo, pinaka-major ministry ko lang talaga. Ever since, magmula pa nung sa China, kung saan ako dinala ng Diyos na yan, dalawa lang yung pinaka-main ministry ko na, of course, marami yan, kaya lang, ang pinaka-main, dalawa lang talaga, manalangin at magturo. Ito lang talaga. Ang magtuturo, hindi naman yung ganito lang. Kahit mag-isa lang tayo, nagkukwentuhan tayo, kuminsan nakakatabi ko lang dun sa pag nagpapamasayaw ko sa luga, yun lang, nakakakwentuhan ko lang. And then nasishare ko yung salita ng Diyos. At kung gusto niya, ipag-pray ko, parang ganon. Ito yung dalawang ministry lang na talagang ito. At kung saan kang pupunta, ito yon. Ito yung parati kong dapat gawin every day, every moment, every opportunity. Ito yung pagtuturo na yan. Sabi niya, dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga lagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Ito yun Nagpatuloy siya hanggang sa dumating siya sa Gresya. Kasi ang tao naman, kaya siya nagugulo, hindi siya naturuan. Sinong greatest teacher? Si Jesus. Kung itong mga sinasabi ng media na nagnakaw ng bilyon-bilyon, kung tinuruan yan tungkol kay Jesus, sa tingin mo magnanakaw yan? Tama? Kahit tayo the same. Kahit yung bata the same. Yung bata the same. Hindi ka nagtataka, yung anak mo hindi mo naman tinurong magmura, pero nagmumura. Kasi in nature yun So hanggat taong yon, hindi na ibabalik kay Jesus yan, hindi yan natuturuan ni Jesus. Yung pagiging sinful nature niya, lalabas at lalabas yan. Di ba? Kuminsan nga kapag Kristiyano ka na, di ba? And then bigla kang natapilok. Di ba? Anong mga expression na lumalabas doon? Di ba? Lalo na pag... Hindi, pag lalaki meron din, pero pag babae, di ba, meron lumalabas na kung ano masalita yun. Yun So kahit anong Kristiyano mo, nature natin yun. Kasi binago na. Spiritually, bago ka nang nilalang. Wala na yung dati mong pagkatao. Pero nandito ka pa sa lumang body. Na habang nabubuhay ka nandito. Pag namatay, saka lang magse-separate yan. Ito, babalik sa lupa, yung kaluluwa dapat nakabalik sa Diyos yan bago ka namatay para pupunta ng langit. So ito yung pangangaral. Hindi mo kailangan maging pastor. Hindi mo kailangan mag-Bible school. Hindi mo kailangan mag-aral ng theology. Pero yung natutunan mo rito, narinig mo dito, pwede mong ipangaral sa iba. Tama? Kahit isang salita lang Sa isang salita lang, alam mo ba mahal ni Jesus yung tayong mga naniniwala sa Kanya? Yun lang. Di ba naipangaral mo na yung salita ng Diyos yun? Kahit konti lang, hindi pa dami yan. And then pagtuturo, at saka yung pagtuturo isa sa mga spiritual gift. Yan. Pero marami pang spiritual gift, katulad tinalakay natin kanina. Kaya lang dito nga, merong spiritual gift inventory, ginawa dati natin dito.
pwede siyang guide pero hindi siya 100% accurate. Ang pinaka-accurate na pinapractice ko talaga, kung gusto mong hanapin spiritual gift, be involved. Pastor, ano pong pwede kong itulong? Available po ako ng Saturday. Available po ako ng Sunday. Pwede po akong pumunta ng maga, 10:30 ang worship natin. And then, doon ang mangyayari, kung ano yung available ministry, i-involve kita. And then, makikita mo, parang kanina, kagabi, sabi niya, hindi ko na sabihin ang pangalan, nagpe-pray kami ng tagalista ng attendance. Di ba? Kasi nahihiya ako minsan, pag dumating ka, ano na kasing pangalan mo? 1 taon ka na rito. Hindi ko matanda ang pangalan mo, di ba? Parang ganon. So nagpipray kami gabi-gabi ng 1 taong maglilista o magmama ng registration. Again, yung registration is not for the sake of raffle. Ang registration na yun, pangalan nyo yun. Kasi once na nag-worship pa ng Sunday ito, every night pinagpipray yung pangalan na yon. Every night for 1 week. Matitigil lang yon kapag hindi ka nag-worship ng the following Sunday kasi wala yon. So yung attendance natin, yung nag-worship nung last Sunday, pinag-pray last time yung kagabi. Mamaya papalitan na yon ng mga pangalan na nag-worship dito. Kaya katulad nun na doon makikita, o sabi ko doon sa nag-commit, o sige sabi ko subukan mo bukas, but you have to be here 8 o'clock. Pagbukas ko, ikaw na yung unang-una para lahat ng taong papasok, ikaw maglilista. Pero yung gano'n. So pagdating mo doon, makikita kung ikaw nga, gift mo nga yung gano'n. Eh siyempre kung ikaw yung tagalista ng attendance, tapos sulat doktor ka, hindi ka naman doktor, hindi naman ako pharmacist, hindi na tayo magkakaintindihan doon sa sinulat mo, di ba? So yung mga gano'n. So isipin ko, ay hindi dito yung gift niyan, sabi niya. Ay pastor, wala po akong ginagawa ng linggo ng umaga at saka Sabado. Ay gusto mo, tulungan mo si Banjing magluto. O di tinulungan siya magluto. Eh pagdating dito, nagtatakaw sa kumakain, ang sama ng tingin nila sa akin, di ba? So iniluto mo pala, hindi maayos. So isipin ko, hindi dito yung gift mo. So for you to discover, mas maganda, ikaw ang makadiscover ano ba talaga yung gift mo. At doon mo paglilikuran ng Panginoon. Kaya tinatawag tayong lahat ng members, body of Christ. Kasi merong kamay, merong paa, merong tenga, merong paa, merong kamay, iba-iba. So pag nagtulong-tulong ang mga yan, yung body, ang simbahan, magiging maayos. Lahat ng ministries ay nagagampanan. And then dito sa atin, itong style of preaching ko, ito yung tinatawag na expository preaching. Kaya boring siya. Hindi talaga siya, ngayon nowadays, hindi na masyadong ginagamit to kasi boring siya, puro salita ng Diyos ang ginagamit. Ngayon ang preaching talaga, paiksian na, tapos parang entertainment na. Kaya lang ako, ang mandate ko sa Panginoon, magturo ng kanyang salita. Kaya talaga puro salita ng Diyos. Kaya boring talaga siya, nakakaantok talaga siya. Expository preaching, para maintindihan lang niyo ano yan. Ito yung basahin ng talata ng maraming beses, depende sa kaya mo, Tagalog, English, para maintindihan mo. And then pag binasa mo yan, yung pinag-aaralan ng mga student pastors natin ngayon, yung gagamitin yung observation. Anong observation? Gagamitin mo yung 4 W's. Yung what, when, where, who. Sino bang pinag-uusapan? Saan ba nangyari ito? Sino ba yung, ano bang lugar itong pinanggalingan? So dito magagamit mo yan, yung observation mo. And then pagkatapos ng observation mo, of course, gamitin mo yung talata, hindi ka pariseyo. Kung ano yung alam mo, pinapamuhay mo. So paano mo gagawin? You have to interpret yung binasa mo sa una, yung observation mo, interpret mo yan. Then ito yung pakinggan mo. Kapag mali ang interpretation mo, ang paggamit mo ay mali. This is the beauty of expository preaching. Hindi ka magkakamali. Kung anong ibig sabihin ng Diyos, maintindihan mo. Secured ka doon. Ngayon, pag ginamit mo itong mali ang interpretation mo, mali ang ituturo mo. Tama? Nakasunod kayo? And then, dito lumalabas yung kulto, occultism. Kasi ang ginagawa, hindi biblical. Ang sinasabi, hindi biblical. Kasi mali, tama yung binasa niya, isang Bible na naman ang ginagamit, tama? Pero yung bago niya gamitin, yung interpretation niya mali. Kaya ang application niya mali. Kaya ang ituturo niya ay mali. At kung bakit ito yung ginagamit natin,
Ang pangarap ko, magkaroon kayo ng matatag na pundasyon. Ang pinaka-matatag na pundasyon o yung pinaka-cornerstone mo is Jesus o yung salita ni Jesus. Remember, Jesus is the Word. Sabi nga niya, sa simula nandun ang salita kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos, ang salita naging tao. Ito yung si Jesus. Kaya ito yung kung bakit ito yung ginagamit natin dito para ang ituturo mo ay tama. Kaya magtiis kayo kahit boring, maganda para sa atin to. And then pagpupumilit, ito yung persistent. Na kahit tinutulugan ako ni Henry, ano pa rin yan? Masigasig pa rin akong hindi ako madi-discourage doon, di ba? Kaya kuminsan, hinihinaan ko yung boses ko kasi nasa harap ko pa siya, di ba? So, ibig sabihin, magpupumilit pa rin ako kahit ayaw nyo, ipipilit ko pa rin yung alam kong tama. Alam kong tama. Kaya kuminsan, forgive me, pero kailangan pagpupumilit, ito yung isa sa ginagawa ni Pablo. Sabi niya, at nanatili doon sa loob ng 3 buwan. Aalis na sana siya papuntang Syria, ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kanya. Kaya ipinasya niya sa Macedonia uli magdaan sa kanyang pagbabalik. Siyempre, ang target niya is Rome. At sa Rome, Italy talaga. Hanggang ngayon, yun naman ang pinaka-seat ng lalo na seat ng Catholicism. Kasi hindi lang yun, nandun ang mga great minds, mga philosophers nandun. At kapag ito yung kasi yung matalinong tao, ang hirap paniwalaan niya yung sinasabi mo when it comes to Jesus. Kaya kung minsan pinipili na maging atheist na lang sila, hindi sila naniniwala. And then ito yung gusto niya, makarating siya sa piyesta ng Passover. Alam natin yung Passover, di ba? Natandaan nyo na yung pinakahuling salot ng Diyos para maligtas ka kasi sa ating gabi, darating yung espiritu ng kamatayan, di ba? So sabi niya, para hindi mamatay yung mga panganay ninyo, magpatay kayo ng kambing o tupa at yung dugo niya ipintura nyo sa hamba ng pinto, sa gilid, saka sa taas. Ngayon, kahit yung mga hindi Israelita, hindi Hudyo, kapag pumasok sila sa bahay mo, pagdating ng midnight, dadaan yung spirit na pumapatay, lalampasan yung bahay na yon. That is Passover. So the same sa atin, na dapat lahat tayo ay may kasalanan, tama? O meron bang walang kasalanan dito? Bigyan ng regalo, di ba? So lahat tayo, makasalanan, tapos ng school dito sa Pasay, di ba? Kumbaga sa lahat ng grade natin ay below 75, kung 75 ang passing grade. Teacher Cecil, 75 pa rin ba ngayon ang passing? So yung ganon, di ba? So lahat tayo, in terms of kasalanan, bagsak tayo lahat. So lahat tayo dapat pupunta ng impyerno, di ba? Pero sa biyaya ng Diyos, si Jesus ang hinandog sa Passover. Kaya ginugunita yon. Then dito, parang paggunita natin kung paano binayaran ni Jesus ang mga kasalanan natin. Romans 15:30, sabayan niyo ako. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. So, tayong lahat, kailangan natin yon. Then, narinig nyo na itong mga ito? Di ba, itong pinapractice natin, nakinig, and then, pangatlo, naniwala. Then, pangatlo, nagpahayag, and then, panguli, nagpatuloy. Nagpatuloy. So ano yung unang blank? Nakinig, pagkatapos makinig, naniwala. Pagkatapos naniwala, nagpahayag, sinabi mo yung alam mo, and then ikaw ay nagpatuloy. At marami sa inyo, nakikita ko nagpapatuloy. Kahit na yung iba na nawala dito, lumipat lang po sila ng ibang simbahan. At ako masaya ako sa ganon. Yung mga lumipat ng ibang bayan, halimbawa, alam nyo ba ang dami dito nakabili ng bahay sa Cavite? Na sana alam natin biyaya ng Diyos dito. Marami dito, ngayon merong wala dito kasi may trabaho sa manager ng 7-Eleven nata. So yung mga ganun. Ibig sabihin, pagpapala ng Diyos ang mga yon. So lahat tayo maraming ginagawa ang Panginoon. Pero magpatuloy ka. Saan ka man pumunta, maghanap ka ng simbahan. Kahit yung mga nasa abroad po sa atin,
nasa isip sila dati, nasa abroad, ang unang tinuturo natin sa kanila, bago ka pumunta ron, you search sa internet, ano yung pinakamalapit sa address mo na simbahang Born Again Christian Church. At doon nagpapatuloy sila. And then po, sumama sa kanya, mga taga-Birsiba, si Sopater na anak ni Piro, gayon din sina Aristarco at Segundo na mga taga-Tesalonica, si Gaius na taga-Derbe, si Timoteo at sina Tikiko at Tropimo na mga taga-Asia. Mga Gentiles to. Imagine mo, hindi lang sila nagbigay, kundi sasama sila kay Pablo para sila mismo ang magbibigay dun sa gift nila ng financial assistance o pera talaga sa mga may hirap sa Jerusalem. Yung mga ayantil, ginamit ng Diyos para nga ang mga Hudyo, saradong isip kasi nila, di ba? Saradong isip nila para magkaroon ng unity. Hindi na pinag-uusapan kung Hudyo ka, kung Gentiles ka, kung maniniwala ka kay Kristo, ikaw ay maliligtas. Nakita nyo, napansin nyo yung 1040 window na present na dati dito. 1040 window, ito yung ginogol ng mga missionary nowadays. Yung 1040 window na yan, pag tinignan mo yung world map, dito sa area na 1040 window na yan, dito maraming unreached people's group. Ibig sabihin, hindi pa sila nakarinig ng gospel. Hindi pa sila nananiwala kay Jesus. And take note, bakit nandun sa 1040 window ang Israel? Kasi marami pa sa Israel na hindi po naniniwala kay Jesus. The same kung bakit si Pablo, inano niya yung Gentiles. Di ba nagalit siya? Kung ayaw niyo, bahala kayo. Umalis sa sinagoga, di ba? And then, umalis siya. Galit talaga siya. Then, lumipat. Pero pag tinignan mo, next verse, lumipat siya doon sa bahay na malapit sa sinagoga. Parang comedy. Kasi bakit? Mahal kasi niya mga ito. Di ba kung tutuusin, lalayo siya, hindi na talaga siya babalikan, pero hindi. Because sa puso niya, kailangan pa rin nila si Jesus. Kailangan nilang marinig ang magandang balita. At dito, ginamit ng Panginoon na itong mga hentil gagamitin niya para maramdaman itong mga Hudyo ang pagmamahal ng mga hentil. Na ang tingin nila sa mga hentil ay marumi. Remember? Tingin nila sa hentil marumi. Kaya hindi sila nakikialubilo, hindi nila kinakain yung gamit ng mga hentils, tingin nila ay marumi. And then 5, nauna sila at naghintay sa amin doon sa Troas. Bakit ko ginirin yung amin? Di ba? Parang word lang siya. Pero para maintindihan mo, kasama nila si Luke. Kasi yung sumulat nito is si Luke. So pag hindi mo sa pinansin, ano yung word na amin na yon? Yung amin na yon. Sabi ni Luke, nauna sila at naghintay sa amin. So kasama pala si Luke. So maisip mo kasi because Luke, siya yung sumulat itong libro ng mga Acts. And then, ang Korean name ni Luke is Nuga. Nuga is Luke. Matthew Maga. Parang gano'n ang ano niya. So Nuga, remember si Luke is a medical doctor. So, next Sunday is April 5, birthday ni Sister Mary. So, dahil birthday niya, nakikita niyo, bumababa ako ng hapon, di ba? Pupunta ako dyan. sa Nogabes, nagpapamasay ako libre. So, libre. Anyway, itong sisingit ko lang, sa next Sunday, hindi ma-accommodate lahat, pero doon sa ang request ni Sister Mary, magdadala sila ng bed, is a massage bed. Sino na nakasubok dito? Pagkitas ng kamay. Ayun si Jan, si Jaisel, si Henry, si Lynn, tsaka ako, tsaka yun. Marami na, narinig ko pangalan mo doon sa Baklaran. Kala ko nagro-rosaryo. Sabi, Romulo Tribrenia. So yun. So yung mga gusto makasubok, hindi siguro ma-accommodate lahat. Magdala kayo ng kung maingat kayo sa... Meron akong kumot dyan, pero siyempre, papawisan ka kasi, mas maganda magdala ka ng kumot na manipis, pang sapin at saka pang kumot mo. Pagtakip ng katawan, tapos tuwalya,
t-shirt kasi papawisan ka. Kung gusto mong sumubok, dadalhin ata dyan sa room na yan. Pero after ng worship na, kakain muna tapos siguro yon para masubukan to. And again, this is Christian company, kaya ako in-encourage na libre naman. Sa Baclaran, katabi ng Baclaran Church, sa Berma Mall, second floor, hindi mo mamimiss. Susundan mo lang yung train line sa baba. Malilim siya kasi train line, di ba? So kahit tanghali ka pumunta, malilim siya. Napakaganda po niya. Ako 12 sessions na ako. Yung 10 sessions, meron siyang libre, 2 treatment. Pero kapag naka-10 ka, isang treatment na lang. Pero kahit isang treatment, pupunta pa rin ako kasi sayang yung maganda sa kalusugan ko. And then 6, sabi niya, kaya naman ay sumakay sa barko mula sa Pilipos, pagkaraan ng pista ng tinapay na walang pampalasat, dumating kami sa Troas ng 5 araw, na natili kami roon ng 7 araw. So kasama na si Luke dyan. And then Passover, ito yung, inantay din nila, meron silang piyesta ng Pentecost. Then remember yung Pentecost from the word Pente, 50. After ng Passover, bilang ka ng 50 days, ito yung pista naman ng Pentecost. Ito yung sa kwento natin. And then yung Pentecost na ito, remember, after nang mamatay si Jesus, nag-stay muna siya dito sa lupa ng 40 days, di ba? Para magpakita siya sa more 100, 500 na tao para tunay na siya nabuhay na muli, para patunayan niya yon. And then yung mga between doon, ito na yung naging 50. Kaya sinaselebrate pa rin nila para alalahanin na si Jesus, pagkamatay niya, hindi siya dumiretso agad ng langit at nagpakita kasi siya sa more than 500 na witness na itong pinatay, itong nilibing, siya nabuhay na muli. Pero ngayon, sa culture natin, ginagaya naman na ang sabi sa culture natin na pag namatay ka, 40 days muna daw gagala-gala yung kaluluwa. Hindi po yun totoo. Kay Jesus lang nangyari yun kasi kailangan magpakita ni Jesus sa more than 500 na tao. Pero sa atin, pag namatay ka, real time, mawawala ka. Yung katawan mo, depende lang sa pamilya mo kung ibuburol ka ng matagal. Pero yung spirit mo, real time, na pupunta na siya sa langit. Kung Kristiyano ka, kung di ka si Kristiyano, of course, pupunta ka dun sa kabila, dun sa hell ang pupuntahan mo. And then, panghuli natin yung panahon. Of course, kung mahal mo ang kapwa mo, bibigyan mo ng time, di ba? Time ang bibigay mo. Ito yung mahalaga na libre, pero hindi natin nabibigay ngayon. Yung time na yon. Na kahit dito, di ba, ang preaching natin is 45 minutes lang. Pero kung minsan nahihirapan pa tayong mag-focus because of yung time element doon. So importante po noon. Kaya kung minsan tinuturuan ko na pag dumating halimbawa dito, may dumating kang kamag-anak, tinuturuan ko, kung ano mang ginagawa mo, bitawan mo yan. Ibigay mo yung kahit saglit na time lang doon. Yung ganong klaseng importance. Ito yung importante po na pag-aralan natin kasi itong time na to napaka-busy natin. Hindi na natin alam kung paano natin pagkasa yung oras natin. Kaya yung oras natin, hindi na maayos yung paggamit ng oras natin. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Diba, alis na siya. Nag-aral siya ng hating gabi, hanggang hating gabi, ganun kahaba. And then nagkaroon ng break. Sa verse 11, kasi sabi niya sa verse 11, siya bumaba. Yung break na yon, anong break na yun, bakit nagkaroon ng break? Kasi nagturo siya from early evening hanggang mag-uumaga, kasi kinabukasan, aalis na siya. Ganun niya kamahal ang mga taong dito. Pero yung break na ito, yung konting break na ito, ang tatandaan niya yung sa haba ng pagtuturo niya, merong binata na binatilyo na nakaupo sa bintana, sa haba ng sermon, siya nakatulog. At siya bumagsak sa 3rd floor at patay, di ba? Titingnan natin next week yan. And then, patay siya, bumaba si Pablo.
At sa biyaya ng Diyos, nabuhay yon, ang Diyos ang bumuhay sa kanya, gumawa siya ng miracle para maniwala ang mga tao. Kahit ngayon, hindi na gumagawa ng miracle sa taong mananampalataya na. Ulitin ko sa Kristiyano, hindi na gagawa ng miracle ang Diyos kasi meron na tayong Bible. Meron ka ng pananampalataya kung Kristiyano ka. Meron ka ng Holy Spirit dapat sa puso mo. So, don't need for you sa miracle. Gumagawa ang Diyos ng miracle para maniwala yung mga hindi pa mananampalataya. At kung minsan ikaw ang gagamitin niya, gagawa siya ng miracle sa iyo para yung kapatid mo, kamag-anak mo, hindi pa naniniwala kay Jesus, para maniwala sila. O tatandaan natin. So, konting break na yan. And then sa verse 11, sabi niya, muling pumanhik si Pablo. Pagkatapos buhayin niya yung binatang yon, and then nagpira-piraso ng tinapay at kumain. Pagkatapos, nakipag-usap siya sa kanila ng matagal hanggang magumaga at saka umalis. So nakita mo, mula early evening hanggang umaga. Kasi ganun sila kahuhaw sa salita ng Diyos. Kasi doon lang nila marinig. Wala pa silang Bible. Tayo nga may Bible na nga tayo, pero ang problema, hindi natin binabasa nga lang. Kumisan nga, nag-audio Bible na nga ako, di ba? Para wala ka ng dahilan, hindi mo naman nata pinapakinggan, pero bahala ka na. Pero ako sinunod ko yung utos ng Diyos sa akin. So Sunday, nagsimula yan, Sun God, yung Diyos-Diyosan niya. Mga ibang tao, Diyos nila yung ginagawa nilang Diyos, ang Sun. Sun, S-U-L, hindi S-U-N, hindi S-O-N, di ba? So yan ang talagang ginagamit ng isang kahulugan ng Sunday. Sa Kristiyano, ang tawag natin, para maliwanag, Lord's Day, o araw ng Panginoon. So, anong araw ngayon? Hindi. The Lord's Day o araw ng Panginoon. Kasi nga yung Sunday, pagsamba sa Diyos-Diyosan nilang araw. Yung araw, di ba? So, ito pakinggan ninyo para sa information, hindi kayo maligaw. Si Ellen White, siya yung nagsimula ng Seventh-day Adventism. Seventh-day Adventist, nakikita nyo, di ba? Na against sila sa teaching na sinusunod natin sa Bible. So ang ini-embrace nila hindi biblical. Ibig sabihin, hindi talaga yun sa Bible. O tingnan nyo maigi para maging gabay ninyo. Sabi niya, tinasik ito Tagalog, yung i-quote ko lang yung sa English. Sa atin katulad sa Israel, ang Sabat ay ibinigay bilang walang hanggang tipan. Kaya merong Sabadista. Ang worship, Saturday, hindi Sunday. And then pangalawa, sabi niya, sa lahat ng tumanggap ng kanyang banal na araw, which is Sabado, ay kinikilalang mga piniling mga tao. So yung mga tinatawag nila mga chosen, yung mga sumasamba ng Saturday, o yung tinatawag na Sabadista. And then pangatlo, sabi niya, mga nagpupulong kung Sabado ay pinili at ang hindi ay hindi pinili. So nakita nyo, it's not biblical. And then, panghuli, hindi pa panghuli, ang tatak o simbolo ng Diyos ay nahayag sa pagdiriwang ng pangpitong araw na Sabado. Nakakita kayo ng calendar, hindi ko nadala. Yung calendar, di ba, 1 week, ganyan. Then nakita nyo, nauuna yung Sunday. Tama pa yun eh. This is the first day of the week, is Sunday. And then Monday, Tuesday, di ba, Saturday. So at least kahit na binigyan ng color coding yan, mas malinaw. Parang tama yung gumawa ng calendar, mas biblical pa siya. Kasi Sunday is the first day. Pero dito, ang papitong araw nila is Sabado, di ba? And then, ang tatak ng halimaw ay pinagdiriwang sa araw ng Linggo. Kaya huwag kang magtaka pag may lumapit sa iyong Seventh-day Adventist, kapag hindi ka naniwala sa mensahe niya, magagalit siya sa iyo. Kasi ang tingin niya sa iyo, nasa iyo ang tatak ng halimaw kasi nagsasamba ka ng Sunday. So para sa kaalaman lang. And then again, pagmamahal ni Pablo sa simbahan, ginaya lang niya yung pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Nandun yung pagsinta niya, coming from heart.
Yung mahal mo talaga, hindi hypocrisy, hindi pakitang tao. And then yung pagbibigay, makita mo yung hindi lang hospitality ng Kristiyano yung generosity. Yung pang meron ka naiisip na bigyan, parang ganon. That is coming from God. And then pagtuturo, hindi pa dami ng alam, kahit yung konting alam mo lang, tinuturo mo doon sa mga dinisciple mo, sa pamilya mo, sa kakwentuhan mo, di ba? Lumalabas sa bibig mo yon. And then pagpupumilit, kahit na sinisiraan ka na, ayaw ka nang papuntahin, pumupunta ka pa rin. Magpapatuloy ka pa rin. And then of course, natututunan natin yung bigyan mo ng panahon. Kahit na linggo, gusto mo magpahinga, gusto mo may birthday, maraming mga socials, pero binigyan mo ng Panginoon ang oras ng Panginoon. You cannot outgive God. Kung anong binigay mo, sinunod mo sa Kanya, gagantihan niyo yon, hindi parehas, kundi sobra-sobra. Tatandaan nyo, you cannot outgive God. Yung binigay mo sa Diyos na hindi lang yung tithes mo, yung panahon mo, panalangin mo, pagsunod mo po sa Kanya, ibabalik niya sa iyo yan, siksik-liglig, umaapaw, sabi niya, walang mapaglagyan. Tayo po'y tumayo. Ama naming Diyos, salamat po dahil alam po namin may ginawa ka hindi lang sa puso namin, kundi sa isipan po namin, kundi kahit sa espiritu po namin. Ikaw lamang po ang pwedeng umabot sa espiritu po namin tungkol po sa katotohanan ng iyong salita. Kaya ikaw po ang magdikit nitong salita mo sa puso po namin para magamit po namin siya ng bilang gabay. At dito po, O Diyos, nakikita mo po kaming lahat. Kung may nakikita ka po ditong kasama namin na hindi pa tunay na nag-commit po sa iyo, na hindi ka pa talaga at itinuring na kanyang Panginoon at tagapagligtas, Panginoon, ngayong oras na to, salvation is today, hipuin mo po itong taong ito, O Diyos, at ikaw po yung magbukas ng kanyang puso para yung salita mo po, O Diyos, ay pumasok po doon at i-conquer mo po yung kanyang puso at siya'y magiging tagasunod mo, magiging anak mo, magkaroon po siya ng pananampalataya sa iyo, O Diyos. Salamat po, O Diyos, dahil nandito kami dahil sa biyaya mo lamang po. Ikaw po yung nag-imbita sa bawat isa po sa amin. Kaya yung mga taong hindi pa nag-commit, kahit matagal na po, na nandito kada linggo, sana ngayon po, Panginoon, ay ikaw po yung magbukas ng kanilang puso. At yung mga first-timer po na nandito, ganun din po, O Diyos. I-honor mo po yung pagsunod niyo po sila sa iyo, na niyaya mo sila dito, ikaw po yung nag-imbita, ginamit mo po yung iba-ibang pamamaraan para makapunta po kami rito, para magawa mo nga po, mangyari po yung maganda mong kalooban. Salamat din po, O Diyos, sa pagkakataon, ma-observe po namin yung Holy Communion. Tulungan mo po kami, ihanda po namin ang sarili po namin, O Diyos, na alalahanin namin yung ginawa mo po sa krus ng Kalbaryo para kami po'y makalaya sa kaparusahan po ng aming mga kasalanan. Samahan mo po kami at bigyan mo po kami ng panahon para i-check po namin ang sarili po namin. Ito pong dalangin ko, ito pong dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po mo po, habang inaantay, you check your heart, opportunity para